kailangan po nating maintindihan kung ano po yung mga area sa ating buhay na kinakailangan nating i-recover upang tayo ay maging devoted sa salita ng Diyos. Nung nakarang araw, mga kapatid, ay 8 million people nag-cause po ng matinding traffic. Sapagkat yung 8 million people na ito, sila po ay naging devoted sa tinatawag po nating Black Nazarene celebration. Black. Antayin natin kung merong lalabas na puti, white o iba pang mga kulay. So, devoted po sila sapagkat lahat ng kanilang panyo ay gusto nilang maipunas doon. Si Eddie Villanueva, Velarde, ilabas nyo ang inyong mga panyo. Iwagayway, di ba? So marami pong mga diskarte, para ipakita yung kanilang devotion sa Panginoon. At pagkatapos po ng kanilang matinding devotion, kahit na sila po naapakan, natapilok, nagutom, nahimatay, inatake ng acid sapagkat nalipasan ng gutom. Walang problema sa kanila sapagkat sila nga po talaga ay devoted. Mga kapatid, devoted sila sapagkat yun lang ang alam nila. Sa kanilang relihiyon na kanila pong kinagisnan, devoted po sila. Yung kanilang sinasabi na, dito ako pinanganak, dito na rin ako mamatay. Sana all. Amen. Sana mga kapatid, sa ating lahat, ano man ang mangyari, may magpapatuloy ka sa Panginoon. Itong 2024, may mga pangyayari sa buhay po natin na tines yung ating devotion sa Panginoon. Tines po yung ating mga tinatawag na commitment sa Panginoon. Tinitesting ng Panginoon. Wala pong commitment o Christian life aspect, mga kapatid, na hindi pwedeng testingin ng Panginoon. Sapagkat alamin ng Panginoon kung hanggang saan katatayo sa tinatawag nating devotion sa salita niya at paglilingkod. So mga kapatid, ang ating paglilingkod ay nakadepende sa lalim ng ating devotion. Hallelujah! Kaya yung tindi ng iyong pagtindi ng iyong devotion, yun din ang tindi ng mga testing na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay maging fully furnished, na sa bawat situation ng buhay ay makita ng Panginoon na ikaw ay fully devoted sa kanyang salita. Itong 2024. Next slide na. Ito yung ating itatanong. Pakibasa po sa ating lahat. At pwede tayo magsabi ng amen. Yung legit na amen. Yung 2024 na amen. Itong 2025 na amen. O, kita mo, mas malakas, di ba? Kaya mga kapatid, yung amen mo na yan, kapag hindi ka naging devoted sa Panginoon, may testing ang Panginoon sa iyo. At ipapalala niya sa iyo na nag-amen ka mga kapatid, So, ito pong lesson natin mga kapatid mula po sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Nidagdag ko, Pastor. Sinama ko na yung 9. So, mga kapatid, ito po yon. Yung test sa ating lahat, yung question sa ating lahat, at gaano kalalim yung ating devotion sa salita ng Panginoon itong 2024. At itong 2025, mga kapatid, baka naman kailangan nating laliman pa. Amen? Laliman pa yung ating devotion, yung ating pagtitiwala, pagtitiwala sa Panginoon, sa salita niya. Dagdagan pa po natin itong 2025. At sa area, sa aspeto ng iyong buhay, nalalagyan mo ng maraming salita ng Diyos. Sapagkat mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay maraming evangelism sa buhay mo, ikaw ay mag-evangelize. Kapag maraming salita ng Diyos patungkol sa paglilingkod, ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. So, ganun po yan mga kapatid. Kung maraming salita ng Diyos patungkol sa mission na meron ka, ikaw ay hahayo at mag-mission. Kung ikasalita ng Diyos ay marami sa iyong buhay na tinatawag natin generosity, ikaw ay magiging generous. Amen? Ikaw ay magiging giver. So, mga kapatid, maraming aspeto sa ating buhay na kinakailangan ng Diyos na tayo po ay maging fully devoted sa Kanya. At ang pinakadahilan para tayo maging devoted, mga kapatid, paano mo ito pinapasok ang salita ng Diyos sa buhay mo? Kaya sa umagang ito, mga kapatid, napakasimple lamang po ng ating pong mga outline at pangangaral. Next slide.
ang unang tanong, sulat nyo po rito, no? Sulat po natin. No? Sa mga cellphone, i-off nyo muna ang inyong wifi. Baka mamaya, habang nagtatype ka, mayroong mag-pop up. Matukso kang pumindot. Why should we be devoted in the Word of God? So mga kapatid, nagpunto lang po tayo ng mga ilang verses kung paano natin, bakit tayo magiging devoted sa salita ng Diyos? Ano ba ang salita ng Diyos? Ano ang mapapala natin sa salita ng Diyos? Ano ang makukuha mo sa salita ng Diyos? So mga kapatid, nag-cite lang po tayo ng ilang mga verse. Ito po sa Psalms chapter 12 verse 6 and 7, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, and Hebrews chapter 4 verse 12. Pinili ko lang po yung mga highlights ng mga verses na pwede po nating makitaan bakit tayo magiging devoted sa salita ng Diyos. Next slide. Ito po yung pinaka-highlights ng ating verse. This book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall be successful. I hereby command you, be strong and courageous. Do not be frightened nor dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So mga kapatid, ito yung highlights ng ating verse. Ang verse po na ito, ang kausap po ni Joshua ay ang ating Panginoon. At ito po yung kanyang kinuman sa atin. Ito yung iniwan niya sa atin. So mga kapatid, ito po yung tinatawag natin na ano ang ating gagawin para tayo po ay maging fully devoted sa salita ng Diyos. Nakalagay po dyan is, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, kung ikaw mayroong Biblia, magbabasa ka, bubuka ang bibig mo, tama po ba? Mas maganda po yung nagbabasa ka na meron kang naririnig. Iba yung nagbabasa ka na wala kang narinig. Pero mas mainam po, ang sabi ng Biblia, pag magbabasa tayo ng Biblia, this book out of the law, sabi niya, shall not depart out of your mouth. Ibig sabihin mga kapatid, babasahin mo, nababanggit mo. Tama po ba? So mga kapatid, ganito ba tayo? Pag nagbabasa ba tayo ng Bible, maganda po yung binabasa po natin, bumubuka ang ating bibig at the same time narinig natin. Ganyan ba tayo magbasa ng Bible? Hindi. Challenge. Di ba ang challenge natin last year ay 1 chapter a day? Sino pong nakatanda? Sino po yung nagsumikap na gumawa? Maraming salamat. Yung mga nagsusumikap po na gumawa, makikita nyo po, sila rin po yung may mga resulta. Na meron silang init sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, meron silang lakas. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Meron silang inner strength, no, spiritual strength from the Word of God, sapagkat sila laging nagbabasa, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. May nagtanong sa akin yan Pastor, bakit tinapay ang binanggit dito? Sabi ko, ang mga Hebrew, ang mga Jewish people, hindi ako kumakain ng bigas, ng rice pala. Sabi ko, bigas. Sabi niya, Pastor, di ba bigas sinasaing yun? Oo nga, tama. Alam niyo mga kapatid, wala silang rice. Kasi tayo lang yun Traditionally tayo kumakain ng rice. Pero sa kanila tinapay. Talagang tawag dito, binibake nila. Kaya yun tinapay lang, So mga kapatid, next slide po. Tutuloy natin. Babalikan po natin yan. Ito pa pong verse natin pong makikita sa Psalms chapter 12. Bakit natin kinakailangan na tayo ay basahin natin ang salita ng Diyos? Magbibigay po tayo ng dahilan. Ito po, number 1. The words of the... Pakibasa po sa ating lahat. Ayan, no? Purified 7 times. So, ang salita po ng Diyos, puro po siya. Walang halo. Alam niyo po ba yung honey? Yung, pulot-pukyutan. Gamot daw po yan Lalo pag may ubo ka, tapos lagyan daw ng, ilalagay doon? Lemon.
Pag high blood ka, bawang. So, bahala ka na kung anong trip mo, nalagay mo sa honey. Alam niyo mga kapatid, meron pong healing power ang honey. Kasi meron siyang mga nutrients na active. No? So mga kapatid, yung honey po na yan, pag puro po yan, pag ginanon mo yung bote niya, bumubula. Hindi po siya pwedeng takpan na takip talaga. Kasi sasabugin niya po yung takip. Kasi nga siya, kasi ang honey po, pag puro po yan, buhay yan. No? Buhay po siya. So, mga kapatid, the words of the Lord are pure. Puro po siya. Walang halo po ang salita ng Diyos. So, bakit siya walang halo? Ibig sabihin, kapag walang halo, mga kapatid, mahal po ang honey. Tama? Ganon din po siya, no? Sino dito ang may silver? Yung ganito. Di ba mayroong rating? Ano yung mahal na silver? Yung may rating? 98 point... Ano ba yun? Di ba may point yan eh? Ano? 925. Mas pinakamahal yon, no? Per gram. Kasi ang silver, per gram din yan. Ang ginto, per gram din po yan. Alam ni Elder Binoman yan eh. Di ba? Yan yung nagtitesting ng gold yan eh. Ewan ko lang sa silver, kung paano tinitesting ang silver. Ganon din po ba? Ganon din, no? So, mga kapatid, sabi rito, the word of the Lord are pure words. Like silver, tried in a furnace of earth, purified 7 times. Na-curious lang ako dito. Kaya, nag-research ako sa google.com. 2022, no? Yan, September 22, 2021. Silver is formed from sulfur compounds within the earth where its crust heats up to between 200 and 400 degrees Fahrenheit. In nature, silver is found combined with another metals or in minerals with silver compounds. These minerals typically include sulfides like cerusites or galena. Hindi ko na alam po yan kung ano ibig sabihin ng cerusites o galena. Pero ang mahalaga po, ang silver po pala, no, nalalaman ang kalidad kapag ito po ay naiinitan. No, sa gold po ay tinatawag na smelting, no? Pinapadaan siya matinding init at lumalabas po yung kalidad ng isang mineral, no? Tulad ng ginto o kaya ng silver. Pero silver po ginamit dito. So mga kapatid, ibig sabihin, kapag puro po ang silver, mahal po siya. Mahal po siya. No? So mga kapatid, ganoon din po. Ang salita po ng Diyos ay puro po ito. Puro, kaya siya po ay trustworthy, mahal po ang salita ng Diyos. Amen? Andiyan po ba kayo? Ibig sabihin mga kapatid, ang salita po ng Diyos, ang silver kapag siya ay puro, may value. Ang salita po ng Diyos ay puro, ibig sabihin, may value po ito. Amen? May value siya, kaya pahalagahan natin yung Word of God. So mamaya po, makikita po natin, paano natin mapapahalagaan ang salita ng Diyos. Pero dito muna tayo. Next slide. Okay, yan po yung silver. Bakit dito? May nakalagay dito ay fine silver. Ano to? 99.0. 999.0. Silver ba ng ano to? No? Ano lang po yan eh. Baka kumbaga dinownload ko po sa google.com. Okay? Next slide po, no? Yan po yung itsura ng silver. Sa verse 7 po ng Psalms chapter 12, pakibasa po sa ating lahat. Okay, ang salita ng Diyos na puro mga kapatid, yan po ang wala pong ibang nag-iingat niyan. Ang nag-iingat ng salita ng Diyos, yung purong salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na valuable, yung salita ng Diyos na mahal siya, mga kapatid, sabi niya rito, you shall keep them, O Lord. So mga kapatid, ganito po yan. Ang Biblia na ating pong hawak-hawak sa ngayon, yung salita ng Diyos, yung Bible po na yan, hindi, noong unang panahon, hindi po yan isang ganito. Nasa scroll po yan, hiwa-hiwalay. At bago po nga po ito nalagay sa isang Biblia, mga kapatid, sa isang book na ganito, ay maraming paraan. Ginader po yan. Ginader po yung mga scroll at pinadaan sa tinatawag na canon. At yung canon na yun, mga kapatid, na tinatawag na 66 book ng Bible, ay saka po na-compile dyan. Marami pong sumulat patungkol po sa Biblia. Patungkol sa buhay po ng mga Israelites, patungkol sa history ng mga Jew, at marami pa, mga history ng ating Panginoon Kristo. Pero mga kapatid, yung 66 lang po ang talagang sa kalooban ng Panginoon na kanyang iningatan. At ngayon po ay ating pong naging basihan sa ating pong pagsamba, sa ating pong mga doktrina. Ito po yung Biblia po na ito.
So mga kapatid, ganito po yan. Kina-challenge po natin ang bawat isa na mula po sa ngayon, no, nung nakaraan pa, ay bumili tayo ng sariling Bible. Mas maganda meron tayong Bible talaga. No? So ibalik natin no sa talagang natural na meron tayong sariling Biblia. Okay? Ito pong Bible ko na ito mga kapatid, King James Version po ito. Ito po ay 2008 pa. So ito pong Bible ko po na ito ay 2008 pa. So hindi po ako mahilig magsulat sa aking Biblia. Kaya dito po wala kang makikitang sulat-sulat. Kasi nagsusulat ako sa notebook, yung mga outline. So mga kapatid, pag bumili ka ng Bible, mas mainam po yung medyo mahal. Kasi pag hindi mahal, iniwanan mo lang dyan eh. Iniiwanan mo kahit saan. Tama po ba? Maganda yung mahal, tigwa 1,835. Talaga naman, ayaw mo ipapahiram yan. Bakit? Mahal yan. Di ba? So, kailangan mga kapatid, meron tayong Biblia na talagang ginastusan natin, pinag-ipunan natin. No? So, yun po yan. No? Sabi rito, you shall keep them, O Lord. You shall preserve them. Alam nyo mga kapatid, ang Biblia na ito, maraming buhay pong namatay. Marami pong buhay ang nabuwis bago po ito nadala sa isang compilation at napunta sa atin. Sa pagprinting nito mga kapatid, grabe po, maraming namatay. Piniprint pa lang ito. So marami pong mga taong namatay po dahil sa Biblia. Hindi po sila ang nag-preserve. At ang nag-preserve mga kapatid, ang ating Panginoon mismo. From generation to generation. From generation of no Adam, ni Enoch mga kapatid, 300 years na si Enoch ay righteous. From Adam, no, si Noah, 960 years. And so on, sa mga judges, sa mga kings, hanggang sa mga prophet, mga kapatid, preserve ng Panginoon from generation to generation para makaabot sa atin, para makaabot sa iyo. Kaya itong dahilan, bakit mo kailangang magkaroon ka ng magandang copy po ng salita ng Diyos ng Biblia. Itong dahilan. So mag-invest tayo. Mag-invest ka ng pambili ng Biblia na medyo mahal para hindi mo iiwan. Alam niyo mga kapatid, ito nilagyan ko ng mga tape kasi acidic ako, nagpapawis eh. Pagka binubuklat ko siya, ano yung papel, yung cover. Kaya nilagyan ko siya ng tape. Yan, may tape siya. Ayaw kong lagyan na sticker kasi gusto ko makita pa rin eh. Ayaw ko na sticker, gusto ko yung tape transparent para makita ko pa rin yung kanyang harap, no? So, mga kapatid, tandaan po natin, ang purong salita ng Diyos, ang Diyos po ang nag-iingat. Iningatan niya po yan para makarating sa atin. From generation to generation, iningatan ng Diyos. At pinreserve niya pa ito mga kapatid. Ibig sabihin ng pinreserve mga kapatid, walang halo. Walang daya. Pwede mong mapagkatiwalaan. Bakit mga kapatid? Tested ito. Tested siya. Na isipin niyo mga kapatid ang Biblia, sinulat ng iba't ibang mga writer, iba't ibang panahon, pero walang sablay. Ang Quran, mga kapatid, magalit ng mga Muslim sa akin. Ang Quran, mga kapatid, sobrang daming mali. Marami talagang mali sa Quran. Ang iba, kinopya nila sa Bible. Nandun din, ang pangalan ni Abraham nasa Quran. Ang pangalan ng ating Panginoon Kristo nasa Quran din. Pero mga kapatid, tingnan mo, na meron bang transformation sa buhay ng mga Muslim? Pero hindi po ibig sabihin na lahat ay gumagamit ng Biblia, may transformation. Meron din po gumagamit ng Biblia, pero wala ding transformation. Hallelujah. Amen? Kaya mga kapatid, ine-expect ng Panginoon na tayong lahat na narito mga kapatid, ikaw ang ine-expect ng Panginoon na magkaroon talaga ng transformation itong 2025 about devoting the Word of God. Ito ang ine-expect sa atin ng Panginoon. Kaya sa ating lahat, no, sa aking mga mini-mentor na mga young people, hindi ako magbibigay ng Bible sa inyo. Na in-expect nyo na, lagi kayong atin sa mentoring. Hindi ako magbigay ng Bible sa inyo. Tuturuan ko po kayo na mag-invest kayo na bumili ng magandang Biblia para sa'yo. Nakakabili ka ng cellphone, 11,000, 15,000. Bible, 3,500, di ka makabili. Sanla mo yung cellphone mo, bili mo ng Bible. Hallelujah, nabigla kayo, no? Ganyan, mga kapatid, to the extreme. Nakabili ka nga ng motor eh. Inuhulugan mo 4,000 monthly sa loob ng 3 taon. Biblia, di ka makabili one time. Sige, sumama na loob sa akin.
Pero pagdating nyo sa linggo, meron kayong bagong Bible. Maganda yan eh. Yung sa linggo, may dadala kang Bible. Sa manang lubog kay Pastor Will, nangaral, na-challenge tuloy ako. Bumili ako bagong Bible. Hindi ba alam mo sumama ang loob mo, nagka-Biblia ka naman. Di ba? So mga kapatid, challenge po ito sa ating lahat. Na ang salita ng Diyos, pinreserve niya, iningatan niya, at makarating sa iyo, maraming buhay ang namatay, mga kapatid. Maraming mga resources ang siyang binigay dyan. Ngayon, bumili ka ng sarili mong kape. At huwag mong sulatan. Kasi, pag sinulatan mo ng sinulatan, darating araw, maumay ka. Sayang, sulatan ko na. Kumuha ka ng notebook. Doon mo isulat. I-compile mo. Si Charles Haddon Spurgeon, mga kapatid, araw-araw ang kanyang devotion. At lahat ng kanyang devotion, mga kapatid, nakakompile. Yun ngayon, ang komentary. At lahat ng komentary, tama po sa yung kanyang mga devotion, Matthew Henry, nakakumpile yung kanyang mga devotion. Yung parang daily bread. Ganun. So mga kapatid, itong 2025, in-encourage ko po kayo na bumili ng Biblia at i-compile mo ang iyong daily devotion. Meron po mga kapatiran na ang kanilang mga Bible reading, nagba-Bible reading na, sinusulat pa yung isang chapter. At hindi, ano? Yan ang may devotion. Tapos chine-check pa. Yung iba yung iba, di alam kung na-open eh. Kasi nga, wala kayong devotion. Huwag kayong ma-open kung wala kayong devotion. Make it a challenge. Amen? I-challenge nyo, yung sarili nyo, na magkaroon ng devotion. Next slide po. Ayan. Pangalawa po, sa 2 Timothy chapter 3. Pakibasa po sa ating lahat. Teka po. Sabay-sabaw tayo. Ready, begin. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly. O yan, ang ganda, di ba? So mga kapatid, importante po talaga ang Biblia. Bakit? All scriptures given by inspiration. Ang salitang inspiration, hiningahan po yan ng Diyos. Inspired yan. Buhay po yan. Kaya ikaw na buhay, mayroong spiritual nature, buhay ka na sa spiritual nature, anak ka ng Diyos, born again Christian ka na, buhay ang spiritual mo, mga kapatid, at buhay ang salita ng Diyos. Pag binabasa mo, nagkaroon ng buhay at lakas talaga ang iyong Christian life. Kaya kailangan po natin ang Biblia, mga kapatid, profitable, kapaki-pakinabang. Tingnan nyo, mga kapatid, 4 na area na kung saan malalawak na area, mga kapatid, na kapaki-pakinabang ang Biblia. Una, for doctrine. Malawak ba ang doktrina? Napakalawak. May doctrine ng second coming, may doctrine ng hell, may doctrine ng impyerno, may doctrine ng tao, no, may doctrine patungkol sa angel, di ba? Christology, ano pa, sobrang dami. Ang daming doktrina, mga kapatid, doktrina ng pag-aalay, doktrina ng namatay, doktrina ng ganito. Sobrang daming doktrina, mga kapatid, na napakalawak. Kaya, mga kapatid, maraming salamat sapagkat meron tayong Biblia na nag-guide sa atin sa tamang doktrine. Kayo bang lahat, mga kapatid, ay nasa tamang katuruan o nasa tamang doktrina? Alam niyo ba, pag nasa tamang doktrina, magresulta ng tamang buhay. Pag maling doktrina, magresulta ng maling buhay. Tamang doktrina, magresulta ng tamang pag-uugali. Iyan po ang kahalagahan po pag nasa tamang doktrina. Sana po sa ating mga kapatid, no? Right doctrine, right living. Mahalaga po yan. For reproof. Pag sinabing reproof, may mali. Nakasulat dito. Ito sinabi. Ito yan, oh. Parang mga Berean Christian. Yung mga Berean Christian po, pag meron silang narinig, titignan nila saan nakasulat yun. Saan sinabi yun? Ganun katindi ang mga taga-Berean. Kaya talaga naman yung kanilang pananampalataya, nag-sound, no? Sa buong mga Asia at saka region, sa bawat mga region. Yung kanilang pananampalataya, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang devotion sa salita ng Diyos, mga kapatid, nag-sound. Meron pong mga resulta. Matindi ang mga evangelism. Matindi ang mga transformation. So mga kapatid, reproof. So sa ating lahat, ano yung
Pag sinabing proof, parang mathematics po yan. Sino dito mahusay sa mathematics? Di ba? 2x plus 2y is equal to 5. Tapos may equals. Equation na naman. Ipoprove mo kung pareho. Di ba? Ganon din po rito. Pinoprove natin mga kapatid kung ano yung dapat na i-correct sa buhay mo. Ano yung mga dapat na i-correct sa buhay mo? It's only the Word of God ang kailangan mo para makorek ka. May mga taong gagamitin para sa'yo. In God's timing. At pag nakorek ka, masaya ang mukha mo. At ganito, magaan kang maglilingkod sa Panginoon. Hindi ka na kailangan tulak. Hindi ka na kailangan kwilyuhan para maglingkod sa Panginoon. Amen? So, for correction, no? Reproof, correction naman. So, parang pareho lang sila. Parang kaliwat kanan lang yan. Parang papel lang pagitan. So, correction naman mga kapatid, pwedeng sa behavior, sa iba't ibang area ng ating buhay, i-correct natin siya. Amen? So, pwede po yung, ang Biblia po, yan po ang kanyang gamit, no? For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ito po ay aking highlights. Sapagkat yung certain instruction po ay pwedeng gamitin na training. Pagdating po sa tinatawag na righteousness, mga kapatid, may training ang righteousness. Para ikaw ay maging matuwid sa Panginoon, may training. Katulad po dito sa music, may training yung boses. Amen? May training yan. Lahat ng bagay po na gusto nating maging maayos tayo, maging perfecto, maging mature, maging righteous, maging tama, mga kapatid, lahat may training. May training. Ang mga buksingero may training. Ang mga church planter may training. Ang mga multimedia may training. Lahat sa mundong ito, para tumama ka, kailangan ng training. Huwag mong i-assume na hindi po patagalan. Kaya mayroong mga bagong mananampalataya na maunahan ka sa karera ng buhay. Sa karera ng paglilingkod, sa evangelism, discipleship, and mission, mga kapatid, maunahan ka bakit? Bata pa sila, nag-training na. Kaya sa ating lahat, mga kapatid, huwag mong i-excuse ang sarili mo sa training. Kung may training, umatin ka. Seminars, conference, atin tayo. Kasi, para yan sa'yo eh. Para tayo ay maging tumama at maging matuwid. To be right with God. Kaya, mga kapatid, all scripture is given by inspiration. No, ma-inspired tayo sa salita ng Diyos. That the man of God may be complete, thoroughly equipped. Ang salitang complete, hindi po sinless. Ang salitang complete, mature. Able to decide what is right and wrong. Yan po ang ibig sabihin ng complete. So, truly equipped for every good work. Equipped. Pag sinabing equip, mga kapatid, wala ka na maraming tanong. Wala na ka na maraming debate. Tama ba to? Tama ba to? Dahil na-equip ka na sa mga training, mga kapatid, wala ka ng tanong. At pag nakita mo at na-inculcate mo sa heart mo na dapat mo itong gawin, wala ka nang yantayin pa. Sabi nga nila, bira. Di ba? So, mga kapatid, huwag ka na magantay. Kung meron kang kailangan evangelize, andyan na. Evangelize mo na. Kung kinakailangan mo na i-disciple mo na. Kung kailangan mong i-mentor mo na. Huwag ka na magantay. Ako mga kapatid, hindi ako nagantay ng marami. 1, 2, 3. Pag nagkaupo tayo, magkape tayo. Kaya yung kapatid, atin yan. Suportahan natin. Suportahan natin yan. Magta-tiles naman yan pag kumita. Pag hindi nag-tiles yan, yari sa atin yan. May counter yan eh, bawat order. Itong buwan na to, naka-order. 30. 3,000 yun Diba? Kwentado na. Sabi niya. Nakakatuwa po yung mga young pro kasi sa ating pong prayer na mga young pro po yung magkaroon ng business. Alam niyo mga kapatid, tingnan niyo. Kaya kami mga pastor, Pastor Rainier, Pastor Andy, ako po, kami lang po talaga magpipray sa inyo na para kayo po bigyan ng wisdom ng Panginoon, I-guide kayo ng Panginoon para makita po natin yung kalooban ng Diyos sa business life. Amen? No, we have personal life, family life, ministerial life, business life. Gusto ng Panginoon, holistically, tayo pong lahat doon thoroughly equipped. Amen? Yun po ang nais ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya maraming salamat. No? Next slide, bilisan mo ng kaunti. Okay, pangatlo po mga kapatid. Pakibasa. Sabay-sabay tayo. For the word of God.
Hearts. Di ba? Puro hearts na. Alam niyo mga kapatid, ang Word of God. Ayan, sabi po rito, for the Word of God is quick. Buhay po siya. Buhay ang salita ng Diyos. Para yung area ng buhay mo na kulang ng buhay, kailangan mo ng Word of God para magkaroon ng buhay. Wala bang buhay ang evangelism life mo? Mga kapatid, magkakaroon ng buhay yan. Lagyan mo ng evangelism verse. Magbasa ka ng mga evangelism verse. Magbasa ka ng mga buhay ng mga evangelizer. Mga evangelist people. Si Abraham, sino ba yun? Si Billy Graham, great evangelist of, in the 21st century. So mga kapatid, hindi naman tayo gaya-gaya. Kaya siya naging great evangelist, mga kapatid, talaga gumagastos siya ng malaki. $1,000,000 ang ginagastos niya para po sa mga crusades na tinatawag na evangelism. Intentionally po. So sa ating lahat, mga kapatid, pwede ka magkaroon personal evangelism. So mga kapatid, itong 2024, tanungin ko lang kayo ng kaunti. Para lang matrack down natin. Meron ka bang personal evangelism? Malalaman natin bakit wala. Bakit wala kang personal evangelism? Bakit wala kang discipleship? Wala kang mentoring? Makikita natin ang problema. And the problem is your devotion into the Word of God. Kaya wala ka niyan. Kaya sana itong 2025, mga kapatid, huwag mo nang ulitin. Naisin po natin, sikapin po natin na ikaw ay maging devoted sa salita ng Diyos. Seryosuhin mo ito. Bakit? Mamaya, malalaman natin. Bakit ko na kailangan seryosuhin, mag-devote ako sa salita ng Diyos? Mga kapatid, matindi ang salita ng Diyos, pumapasok sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Yung sinasabing bone marrow, mga kapatid, ang bone marrow, doon nabubuo ang dugo. Tama po ba ako? Sino may nurse dito? Di ba? Sa bone marrow natin, doon po nagtawag dito? Oo, pagtulog ka. Yung dugo mo doon sa loob ng bone marrow, doon yan binubuo. Ganong katindi ang sistema ng Panginoon. Kaya sabi rito, marrow, joints and marrow. Kaya pag tinamaan ka ng sakit sa joint, sigurado naman talaga, lakad mo tatabingi. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, powerful ito. Bubuhayin ka. Palalakasin ka. No? At titignan ng Panginoon, kaya niyang i-track down yung intention mo sa mga ministeryo na ginagawa mo. Kung ito ba ay pagpupuri sa Panginoon. Kasi pag tin-knockdown niya, i-reward ka niya. Hallelujah. Amen? Kaya mga kapatid, napakaganda. And is discerner of the thoughts and intention of the heart. Kaya ang intention natin, mga kapatid, to glorify God. To magnify God. To extend God's kingdom. Maraming pangalan ang may sulat sa aklat ng buhay. Maraming maborn again. Yan po ang intention po natin. Bakit tayo nag-share ng Word of God? Hindi tayo nagpapayaman. Marami po ginagamit sa negosyo ang Biblia. Hindi po natin gagawin yon. Marami po dyan nangangaral. Hindi na nga rinig yung boses, nandun pa yung mga humihingi. Matindi, ano? Nandito nangangaral. Of course, 5 kanto na, may nanghihingi pa rin. Kaya sina-challenge ko yung ating mga mini-mentor. Mangangaral tayo, pero walang manghingi. Pastor, paano pag magbigay? Tanggapin natin, binigay na yan eh. Di ba? Kaya na may kayabangan naman, binibigay na nga. Di ba? Binibigyan ka, Pastor, ito 5,000 para sa inyong grupo. Hindi mo ba tatanggapin? Sabi ng Biblia, tanggapin mo. Binibigay na yan. Blessing yan eh. Pero kung yan ay may nakalagay galing sa sugal, sa'yo na lang yan. Sa sunod, magbigay ka, wag mo lagyan ng pangalan, galing sa sugal pala yan eh. Joke lang pa. Masyado kayo seryoso. Next slide na. Next slide. Okay. Ayan, application. Ito mga kapatid sa application. Simple application doon sa ating pong pag-aaral. Sa 3 verse natin pong binasa. Okay? Number 1. Seryoso ko sa akin sinasabi. Number 1. Will you accept the challenge? Mayos kayo. Isa pa. Kahit mga nasa online, kung marami kayong pambili ng Bible, mag-donate kayo ng Bible dito sa TDC. No? So mga kapatid, yung mga, alam nyo, ang mga pastor, mga kapatid, marami pong nagregalo sa amin ng damit, ng sapatos, maraming salamat po mga kapatid. Pero alam nyo po ba,
Pag ang mga pastor nila, garawan mo ng leather na Bible, grabe pong tuwa niyan. Di ba, pastor? Wala pang nagregalo sa atin, no? Baka next year yan, tayo natin. Hindi po, mag-iipon kami para bibili kami ng magandang Biblia. Okay? So mga kapatid, maganda po yan, no? Buy your own Bible, yung may ready reference, no? Para makapag-aral ka, tulad po nito. No? Ito, Scofield po ito eh. No? Kaya talagang pag nawala to, malulungkot ako. Bakit? May Scofield dito. Oh, ganito lang to kasi pinakamurang Scofield to, mahalang Scofield, no? So mga kapatid, yan. And bring your Bible every church services. Oh, will you accept the challenge? Yes. Dito. Ba't ayaw nyo na? Baka sabihin, wala kang pambili pastor, kaya wala madadala. Hindi ako naniwala dyan. You have to challenge yourself na mayroon kang Biblia bago matapos ang January. Amen? Si Brother Bonnie, sa laki ng muscle niyan, magdala ng Bible niya, di ba? Yung Brother Bonnie, mayroong Bible dito eh. Ngayong ito lang, Brother Bonnie, sigurado. Yung muscle mo dito, grabe. Di ba? Pag pumasok ka dyan, grabe ka. So mga kapatid, sa Bible na ito, pag malabo ang mata mo, mga kapatid, wala ka ng dahilan. Ano ba vision mo? 300? 250? Sigurado dito. Kaya wag kang magkaroon ng maraming dahilan. Pag malabo ang mata mo, bilihin mong Biblia, ganito kalaki. Pwede ba? Pwede? Oh. Pero pag 1 litret, malabo ang mata ko eh. Di ba? Malabo ang mata. Bigyan mo 1,000. Malinaw na, magaling na. Di ba? Huwag kayong ganyan ha. So mga kapatid mag-ipon tayo ng 1,000 para ipambili ng Biblia. Okay, number 3. Ayan. Huwag mong kalimutan ang Biblia mo sa simbahan. Nagagalit si Question kasi ligpit siya na ligpit ng Bible mo. Iniwan. Okay? Yung pang-apat. Ayan. Para tumagal. Lagyan mo ng cover, di ba? Lagyan mo rin ng pangalan. Baka mamaya kinubiran mo lang pangalan, di ba? Lagyan mo, akin to. Okay? para pag nakalimutan mo, tamang-tama, uy, akin to. Ano yan? Ayan, akin to. Di ba? So lahat. Common Bible. Okay? Number 5. Yan. Huwag basta-bastang ipahiram ang Biblia. Nadala na po ko dyan. Maraming nanghiram ng Biblia, hindi na binabalik. May diglot ako eh. Magkano yung diglot, Elder? Di ba? 700 yan? O, 780. Dati. Ngayon, siguro, 1,200 na yan. O, 2,000. Di ba? Diglot kasi, pag sinabing diglot, may English at saka merong lugtaga. Okay? So, diretso po tayo. Unang puntos. Mabilis na lang to. Next. Pangalawa po. Pakibasa. Ayan. Kanina, bakit? Pangalawa, paano? No? Paano ako maging devoted sa salita ng Diyos? Okay, next slide. Mabilisan na lang yan. Okay. Mga kapatid, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ibig sabihin, mga kapatid, maging devoted ka talaga kapag binabasa mo ito. At ang sabi rito, you shall meditate it day and night. Kaya kung ikaw hindi nagbabasa ng Biblia, hindi ako maniwala na meron kang devotion at meron kang meditation. Hindi ka nga nagbasay. So, klarong-klaro mga kapatid. Ang sabi niya, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. Ibig sabihin, lahat ng iyong gagawin, lahat ng iyong mga plano mga kapatid, it is connected doon sa Biblia, sa Word of God na yung binasa. Yung devotion na meron ka, connected pala doon sa salita ng Diyos. Kaya yung ating mga aksyon, for then you shall make your way prosperous. Prosperous. No? Magsabi ng amen ang nais na maging prosperous itong 2025. Maging prosperous tayo holistically. And sabi niya rito, and then you shall be. Wow, ang sarap basahin. And you shall be. Yan. Kung gusto mo maging successful ang kapatid, ang mga business na meron ka, mga kapatid, huwag mong ilayo ang salita ng Diyos sa bawat mga establishment at mga business na meron ka. Huwag mong ilayo ang salita ng Diyos. Lagi mong lagyan ang salita ng Diyos. And you will be prosperous and successful. Hereby, I command you. Sabi niya, be strong and courageous.
Mga kapatid, hindi po madaling mag-apply, i-apply ito. Hindi madali. Laging may challenge. Kapag gusto nating sundin ang salita ng Diyos, mga kapatid, lagi kang may challenge, lagi kang may sakripisyo, lagi kang aalisin sa buhay mo. Ganyan po, mga kapatid. Yung time, mga kapatid, na ikaw ay naglalaro ng cellphone, naglalaro ng mga games, yung time na pagbabrowse mo, panonood ng Netflix, mga kapatid, so mga kapatid, ganun po yan. Pwede mo namang bawasan yan at dali mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Time will come, magiging busy ka. Hindi ka na magiging productive sa salita ng Diyos. So, kailangan po natin, mga kapatid, ang ating pong usapan dito, papaano. So, basahin ang salita ng Diyos. Next po. Ayan. Nag-download ako rito. Ito po, mga kapatid, ay may mungkahay po ko rito, may challenge. So, Books of the Bible. Pentateuch, yan yung Torah. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung kamay po natin na ito, yung pagitan, ito yung mga ganito, Old Testament book, ito lahat. No? Limang hati lang naman po yan ang Biblia Pentateuch, history, poetry, major prophets, minor prophets. No? So ito po ay dinownload ko lang rin po yan. Yung gospel, Matthew, Mark, Luke dyan. No? Tapos history, Acts, yun, dito sa pagitan. Dito po, Judges, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles. Tandaan ninyo, mga kapatid, yung Samuel, Kings, laging may 1st and 2nd, no ba? Madaling memorizein, no? Esdra, Nehemiah, Esther. Okay? So, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Isaiah, Jeremiah, major prophets, no? Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Minor prophets, yung pong mga maikli ang chapter. Maikli lang yung mga years ng kanilang paglilingkod, kaya minor po, no? So, yan po. Hosea, Joel, Amos, Obadiah. Alam ko, mga kapatid, may kanta to and so on. May kanta ito. Try natin, mga kapatid. Itong January, ipamemorize mo sa mga anak mo. Kasama ka. Alam nyo kasi, pag ikaw mag-evangelize, tapos hindi mo alam ibuklat sa Biblia mo, nakakahiya. Saan ba yun? Di ba? Mababayo sa atin. Saan ba yun? Di ba? So sana mga kapatid, no, itong target natin, itong 2025. Ipamemorize natin sa ating mga anak yung 66 book of the Bible. Si Jake, may yung kapatira po natin dito. Nag-chat siya na, Pastor, bigyan niyo po ako ng lesson para maikwento ko sa aking mga anak. Meron na siyang 4 na lesson para sa buwan na ito. At masaya siya na kinikwento yung mga kwentong yun. Magtulungan tayo. Sa mga nanay, mag-mentor kayo ng mga nanay. Mga tatay, magtulungan din po tayo. Tayong lahat, mga kapatid, magtulungan tayo. Mga leaders, elders, magtulungan tayo kung sino yung ating i-disciple at tuturuan. Amen po ba? Oh, will you accept the challenge na ipamemorize ang 66 books sa ating mga anak? Sigurado kayo, ha? Sa February, speaker ulit ako, no? Second, no? Tatanungin ulit natin. Baka umabsent kayo ng February, ha? Second Sunday, wag. Ako yung speaker noon. Next slide. Tatanungin ko kayo next. Ayan, application na tayo agad. Okay, mabilisan lang, ha? Pakibasa number 1. So mga kapatid, may tanong ako. Can I hear amen po ba yung number 1? Okay, number 2. Nung nakaraan, 1 chapter a day. Bakit naman 3 chapter na daily? Umaga, tanghali, o gabi. Di ba, mga kapatid, palagay nyo, righteous ba yan na advice natin sa inyo? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang bibig. Kumakain ka nga sa umaga almusal, mag-almusal ka rin ng Word of God. Amen? Nanghalian ka, mananghalian ka rin ng Word of God, 1 chapter. Naghapunan ka, di ba? Maghapunan ka rin ng Word of God, 1 chapter. 3 chapter na. So mga kapatid, palagay ko po, ito magandang advice. Para tayo po ay maging fully devoted doon sa salita ng Diyos. Let's do it. Hallelujah. Amen? Let's do it. Try natin. Now, number 3. Ayan. Bawat chapter po may center verse. For your information, bawat chapter merong center verse.
At yung center verse, nagsasummarize sa isang chapter. Hanapin mo po yun at i-memorize mo siya. Halimbawa, Psalms chapter 23. Ano ang magiging center verse niya? Di ba yung verse 6? Pag minimorize mo yung verse 6, mga kapatid, halos kasama na lahat. Pero kung talagang hindi ka mapigilan dahil nag-iinit ka na, minimemorize mo yung isang chapter, mas maganda. Sino nagsabing very good? Sigurado yan, ha? Yan. Number 4, create a simple daily devotion. Oh, eto ha. Nung ako po naging speaker, nilagay ko po sa inyo, challenge ko kayo yung escape. Tama po ba? Sino nakaalala ng escape? May nakaalala ba ng escape? Escape po, labas kayo dyan sa pinto. Yan. Ang escape, mga kapatid, anong escape? Ano yung example to follow. Babasa ka na isang chapter, gagawin mo tong system to para sa devotion. No? Example to follow. Sin to avoid. Command to obey. Action to take. Promise to proclaim. Error. Example to follow, error to avoid. Tama? Basta error yun. Yung Itong isa, example. Ito, error. Di ba? Mga kapatid, tanungin ko kayo. Sino dito ang wala pang nagawang error? Lahat naman talaga tayo may nagawang error eh. Kaya mga kapatid, merong example to follow. Mag-chat po kayo kung gusto nyo po ng sample po ng escape. Kung gusto nyo naman po sa mga ladies, Pastor, turo nyo sa amin yan. Ituturo natin yan. Sa inductive Bible study, doon po galing yan. Amen? So, wag lang yung puro fellowship at puro kainan. Dapat din po merong learning system para sa ating personal devotion for the inculcation of the Word of God in our life. Amen? Tuloy tayo. Yan po, meron po tayo mga kapatid na sigurado na kung gusto nyo pong mag-training tayo, walang problema. Inductive Bible study, meron po tayo niyan. Sa biyaya po ng Panginoon, na certified tayo. At ito pong DCPI, na certified din po tayo. So mga kapatid, yan po yung mga available na training na meron tayo. At ang mungkahi ng mga elder, Pastor, gusto nila na mag-train tayo rito. Mag-train tayo habang nandito pa. May schedule tayo. Ito pong February, talagang nag-set na ako ng training sa Negros. Ito pong third week po ng Negros. Sa third week po ng February, nasa Negros po ako. Meron tayong 150 delegates para sa Church Planting Essential sa Cadiz, Negros Occidental. So, talagang kailangan kong bumalik para makagraduate po sila ng 7 module. So, sa biyaya po ng Panginoon, maraming salamat. At sa 4th week naman po ng February, sa Quezon City po mga kapatid, merong 100 na delegates sa klima movement diyan sa Quezon City. Magpaano rin po sila, magpapatraining din po ano. So dito mga kapatid, mag-usap tayo kung anong date tayo magti-training. Available po ko para po sa ating lahat. Malay nyo, kukunin na ako ng Lord. Di ba? O kaya naman, malay nyo, kukunin ka na rin ng Lord. Di ba? Gantihan lang yan mga kapatid. Gusto nyo ako eh. Kayo rin siyempre. Ano ako lugi eh. Masyado ka seryoso. Amen? So, praise God, no? So, mga kapatid, constantly share your personal devotion. Meron tayong GC. Pastor Rainier, maraming salamat. Sa walang sawa na si Pastor Rainier na pumupukol ng devotion. No? So, pag mayroon na pumupukol ng devotion po, mga Bible reading, doon po sa mga GC po natin, hindi na po ako magpupukol doon sapagkat meron tayong mga GC ng DCPI, inductive, mentoring. Marami po, 15 GC po yan. So, doon na po ako nagme-maintain. Kasi meron naman pong admin dyan sa mga GC na yan. Alam ni Sister Garrett yan, nakikita niya. Okay. Constantly share your personal devotion to your loved ones. Sa iyong pamilya, Christian friends, and attend mentoring. Mahalaga po ang mentoring. Para ma-sustain yung ating pong mga gawain, kailangan po ng mentoring. Ang mentoring po, parang ano yan eh, yung topic, di ba? Ang mentoring po, parang yung player, di ba? Nakaano siya. Ang mentoring po parang ganun. Tapik. Ganun po yung mentoring, no? Parang kapatid po yan.
Attend Bible training and seminars such as DCPI, Inductive, EE, and etc. Meron tayo yan available dito sa atin. Yung nilagay ko po rito, kung ano yung available. Kung kayo po merong mga training kayong certified kayo na magturo, isabihin nyo lang po para maano po natin. No? Ako po sa mga training, handa akong umupo para turuan. Ganyan po ko. So sa atin pong lahat, yan po no. Next slide. So praise God, balik muna. Anong oras na ba? 10:43. Okay. So mga kapatid, will you accept the challenge? Parang wala nang amen. Ito ayaw amen. Para na gusto natin mga kapatid na tayo po ay maging devoted sa salita ng Diyos. Walang ibang paraan. A simple instruction na kailangan po nating sundin at gawin. Ito po, gawin na po natin para tayo po ay maging fully devoted with your family, with your Christian friends, mga kapatid. Sama-sama tayong lumago at maglingkod sa Panginoon. Try po natin ito. Subukan lang po natin. Ito mga kapatid, yung sinulat ko rito, hindi po ibig sabihin, nisulat ko rito, hindi ko nagawa. Lahat po yan ay aking sinubukan. At ina-apply po natin. Salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kalakasan, na ito po ay atin pong nagagampanan. So mga kapatid, maraming salamat po. Napakabuti po ng Diyos. Next slide po. Ayan. Pangatlo po, pakibasa. So mga kapatid, kumuha lang po ako ng ilang mga verse with the center verse na binigay po sa atin. Ano ang promise na result sa atin ng Panginoon, ng salita ng Diyos kapag tayo po ay naging fully devoted, naging devoted sa salita ng Diyos? So ano po yun? Next slide. Ito po. Ang sabi niya rito mga kapatid, sabi niya, ikaw ay maging make your way prosperous. Pangako ng Diyos. Ano pa? Pangako ng Diyos. At ang sabi niya pa rito, huwag kang matakot, huwag kang manghina, for the Lord, your God is with you. Sasamahan ka ng Diyos. Mga kapatid, kapag walang salita ng Diyos, malabong samahan ka ng Diyos. Tama po ba? Kaya lahat ng area ng ating buhay, lagyan mo ng salita ng Diyos. Bakit hindi ka giver? Bakit hindi ka evangelizer? Bakit hindi ka disciple maker? Bakit hindi ka nag-involve sa mission? Bakit ang hirap mong mag-commit sa gawain? Ang sagot, kasi baka kulang ng salita ng Diyos yung area yon sa buhay mo. Kaya kung ano yung puno ng salita ng Diyos sa area ng buhay mo, doon ang strength mo. So mga kapatid, itong 2025, sana po madiscover natin yung weak points sa ating Christian life. At malagyan natin ng Word of God at ito po yung ating magiging strong points na ating paglilingkod sa Kanya. Praise God. Tuloy po tayo. Next verse. Dito po may tatlong pangako ang Panginoon. Next verse. Ito naman may pangako rin po siya. Ang sabi, that bring forth his fruit in its season. Whose leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Mga kapatid, ang pangako po dyan mga kapatid, mamumunga ka ayon sa kanyang season. Ang mangga, anong season ng mangga? Pang summer na, marami ng mangga. So mga kapatid, ang Christian life walang season. Kaya nga sinabi ng Biblia, preach the word in season o in out of season. Kahit anong season, mayroong season of discouragement, season of tinatawag natin na mayroong persecution mga kapatid. Sa lahat ng season, sa lahat ng sitwasyon ng buhay, pag ikaw ay mananampalataya mga kapatid, ikaw ay pwedeng mamunga. Kahit na season ng pandemic, pwede kang mamunga. Kahit season ng pandemic, pwede kang mag-plant ng church. Pwede kang mag-evangelize kahit pandemic mga kapatid. Sana po sa ating lahat, mga kapatid, kailangan natin ng intentional evangelism. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. 8 million people, mga deboto. At pagkatapos, debote. Totoo po yun. Pagkatapos nilang magpunas-punas, magpakahirap mga kapatid, tagay na. Kaya debote. Deboto, tapos debote.
Maraming klase ng bote. Merong red horse. Di ba? Ikaw dati, anong bote yung hinahawak-hawakan mo, Elder? Ha? Pipilsin, no? Ano yun? O San Miguel din ba? Di ba? O. Di ba? Wag na kayo, ikaw, Brother Jobe, kunyari ka pa, ano yung devote na hawak mo dati? Tumatawa ka eh. Di ba? Salamat, hindi na devote dala mo ngayon. Di ba? Ngayon, mga kapatid, itong 2025, devoted ka na. Hallelujah. Amen? Ha? Yung mga yan, 8 million, mga devote lahat yan. Kahit anong gawin yan, mga kapatid, magpakamatay pa yan doon sa kakapunas sa Black Nazarene. Wala naman si Katoliko dito, di ba? kahit anong punas niya sa Black Nazarene, walang mangyayari. No? Kikintab lang yan, mga kapatid. Pero walang kintab at walang kinang ang spiritual life. Hallelujah. Amen? Hayaan natin, mga kapatid, ibabad natin ang ating buhay sa salita ng Diyos at magkaroon talaga ng resulta ito. Amen? Maraming salamat po. Meron po mga kapatiran dito may pinagdadaanan. Pero mga kapatid, grabe po yung kanilang encouragement sa Panginoon. Kahit na may pinagdadaanan. Nagpapatuloy sa gawain. Ito, nandito tayong lahat, mga kapatid. Ang akala nyo ba wala kayong pinagdadaanan? May mga pinagdadaanan din po kayo. Masyado lang kayo masikreto. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero lahat ng ating pinagdadaanan, dalhin natin sa Panginoon. Amen? Dalhin natin sa Word of God na lahat ng ating pinagdadaanan, ating maintindihan. At Lord, salamat sa lakas. Salamat sa understanding, wisdom, and strength na meron sa iyong salita. Nabubuhayan ako. Parati ko narinig yan kay Brother Jake. Tapos no, pag kinakausap, umiiyak-iyak pa. Tapos isang sit-sit lang. Uy na. Naging masunurin. Tingnan niyo, mga kapatid, kapag lumalapit sa Panginoon, nagiging masunurin eh. Di ba? Nagiging masunurin. Brother Eric, kumusta? Nakakatuwa po yung mga kapatiran natin. Ang mga kapatid, pasensyahan nyo na ako. Minsan, nagjo-joke lang talaga ako. Pero mga kapatid, intentionally, let us love the Lord. Loving the Lord is loving His Word. And intentionally, let us apply it in our life, in our daily life. Yan po ang kailangan natin. Next po, maganda po no. Ayan. Nababasa nyo ba? Okay, pakibasa. Surely, and yan. Sa Psalms chapter 23 verse 6, napakaganda po yan kung ating i-memorize. Amen? Napakaganda po. Anong gusto mong humabol sa iyo? Anong gusto mong sumusunod sa iyo? Pagpapalo o pagpapala? O pagpapala pala, mga kapatid. Ibaon mo ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Seryosuhin mo ang salita ng Diyos at hahabulin ka ng pagpapala ng Panginoon. Kaya kiniklaim ni David, mga kapatid, surely and mercy shall follow, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mula nung nag-born again ka, mula nung nampalataya ka, mga kapatid, surely goodness and mercy of the Lord will follow throughout your life. Ang napakaganda po ng sinabi ni Haring David. Mga kapatid, pwede ba itong mangyari sa buhay mo? Pwede bang mangyari sa buhay natin ito? Pwede, mga kapatid, sapagkat nangyari po yan dahil po sa pagsunod at seriousness ng puso ni David na sundin ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, walang ibang paraan para maging devoted sa salita ng Diyos. Gawin natin yung ating mga inumungkahi. Next slide. Heroes of faith. Mga kapatid, mga Hall of Famer sa pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11, familiar po kayo dyan. Unahin natin dito. Ito, mga kapatid, sino ito? Si Amang Abraham. Baog ang kanyang asawa sa pangako ng Diyos. Tinindigan niya. Siya po ay naging isang malaking bansa, naging isang bansang Israel. And any given circumstances of life, baog ang kanyang asawa, sumunod sa Diyos, at the same time, walang naging problema. Kaya, mga kapatid, kung ano man ang circumstances na meron ka, ang kailangan mo lang, sumunod ka sa Panginoon. Sundin mo ang Panginoon. Si Sarah, ang kanyang asawa. At ito, mga kapatid, kilala niyo ba ito? Si Isaac. Mga patriarch po yan.
At kilala niyo ba ito? Binigyan ng mga damit na may kulay? Na si Joseph na hinabi ng kanyang tatay na si Jacob? Mga kapatid, mga father of faith. Sila po mga kapatid. Ito, kilala niyo ba ito? The meekest man in the world. Si Moses mga kapatid. Nang dahil sa salita ng Diyos, 40 years sa Egypt, maraming worldly knowledge. 40 years sa pag-aalaga ng tupa, naubos ang knowledge. So, nung nakuha niya. At pagkatapos, 40 years, ginamit siya para doon sa tinatawag ng Exodus. Na dalhin ang mga anak ng Diyos doon sa lupang pangako. So mga kapatid, ikaw, ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Dapat marami kang madala na mga kaluluwa na buhay na walang hanggan. Maraming mga taong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng ating pong Christian life, sa ating pong buhay. Mga sakripisyo. Challenge po yan mga kapatid. At ito naman, si Samuel. Siya po ay propeta na, judge pa ng Israel. At ito naman po, ay ito na si Mary. Ginamit ng Panginoon para ipanganak ang ating tagapagligtas. Sila po ay mga Hall of Famer ng pananampalataya sa kanilang kapanahunan. Mga kapatid, nowadays, sa ating kapanahunan, pwede ka rin magkaroon ng, pwede pa, maging Hall of Famer ka sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Pwede po bang mangyari mga kapatid? Possible po ba ito? Possible po yan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat po sila ay naka-obtain ng good report. At ganun din po sa ating lahat. We can obtain a good report of faith nang dahil po sa salita po ng Diyos na kailangan po natin, na ma-apply po natin sa ating mga buhay. At next po, alam ko po tapos na po yata. Pakibasa po sa ating lahat. So number 1 po. Number 2. Number 3. Praise God. So, maraming salamat po sa salita ng Diyos natin po na pag-aralan. Nawa po ito ay makapagbigay po sa atin ng direction kung paano po natin pahalagaan ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na kaming lahat, Lord, ay nakabase lamang po, Panginoon, sa iyong salita. Sa makapangyarihan mong salita, Panginoon, kaming lahat, Panginoong Diyos, ay nangangailangan upang kami po ay maging equipped, Panginoong Diyos. At amin pong masurpass, Lord, ang mga challenges na iyo pong papahintulutan namin pong maranasan itong 2025. Panginoon, dalangin po namin, strengthen our hearts by your word, Lord. Lord, give us discipline na kaming lahat, Panginoong Diyos, ay magkaroon po ng pagpapahalaga, Panginoon, na basahin ang iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang bawat isa ay magsishare ng kanya pong mga devotion sa bawat mga kapatiran. Ama, salamat po. Salamat sa mga dahilan na kinakailangan naming maging seryoso at devoted, Lord, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, at tinuruan mo kami kung paano kami maging devoted sa iyong salita, Panginoong Diyos. Salamat din po, Panginoon, sapagkat kapag kami po ay naging devoted, Lord, sa iyong salita, maraming salamat sa iyong mga pangako, Lord, na amin pong makakamtan. Amin pong maranasan ng iyong presensya. Amin pong maranasan ng iyong kasiyahan na kahit na meron kaming pinagdadaanan, Panginoon, Lord, kami po ay meron pong moving forward para po sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong salita namin po na pag-aralan. Ang lahat po ng kapurihan ay amin pong dinudulog sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.